in the mighty name of our dear Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Isang magandang biyaya sa inyong lahat, mga kapatid. Dahil nais kong tunghayan sana natin ang Revelation chapter 4 dahil may mga nararamdaman ako sa inyo na hindi pa napapanahon dahil ang chapter 4 in the book of Revelation is purely a judgment. Amen. Nasa trono ang ating Panginoong Hesus kasamang kanyang mga banal, and there was lightning at nagsisignify ito na there is judgment. Ang nangyayari ngayon sa ating mapaligid sa ngayon, it is the wrath of Satan. At si Satanas ay nagkukubli, siya ang may kapangyarihan, siya ang may control ng langit, siya ang may control ng mundong ito. One time when the Lord Jesus Christ have been tried, nung mag-umpisa siyang mangaral ng salita ng Diyos, he was tempted by the devil thrice. At isa doon, mga kapatid, ipinakita ni Satanas ang karangyaan ng mundo at ang sabi, ibibigay ko sa iyo ito, sambahin mo lang ako. At alam ng Diyos, alam ni Kristos dahil siya po ang salita na nagkatawang tao, ang pinanlaban niya ay nasusulat. Kaya wala tayong gagawin ngayon kundi gamitin natin ang salita ng Diyos in this Satan's wrath. So the whole world is groaning. Kung mababasa nyo sa Romans chapter 8 verse 18 to 23. And one thing, the creation is waiting for the manifestation of the sons and daughters of God. Amen. At ako po yung maasa sa mga nangyayari ngayon ay bigyan natin ng punto dito kung anong nasusulat sa mga salita ng ating Panginoon. So I will just read word by word. Galang lang po natin sa ating mga sa Luke chapter 21 verse 23. Ito yung nangyari sa bansang Israel nung sila'y nireject nilang Messiah. At ang mga Kristiyano noon dun sa Jerusalem, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo, ay nilisan nila ang Jerusalem. Pinagbibenta lahat ng kanilang mga ari-arian at inilagay sa paanan ng mga apostol para to divide it according to their needs. Ito yung pagkakaisa ng mga Kristiyano that time. Ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian dahil alam nila merong mangyayari sa hindi inaasahan. Sabi, when you hear or kung nakikita nyo na ang mga Roman soldier ay nagkalat na sa paligid, amen, sabi rito ay umalis na kayo. Kaya never one of any Christian has been there when General Titus invaded Jerusalem at giniba yung templo, Solomon's temple, according to what Jesus has been prophesied. Kaya sabi rito, Luke 21 verse 23, but woe unto them that are with child and to them that give suck in those days. Sa mga bang nagpapasuso pa lang,
For there shall be great distress in the land, speaking to Jerusalem, and wrath upon these people. And in verse 24, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. So ganito ang nangyari, mga kapatid, sa bansang Israel noong 70 AD. At umatake si General Titus under Roman rule, at giniba niya yung templo at napakaraming namatay. The last armies that has been attacked ay nandun sila sa Great Plateau pataas at hindi makapasok ang mga Roman soldiers. Ang pangalan ng leader nila doon is si Eliezer, isang sundalo, pero dahil ang ginawa ng Romans ay ginutom sila doon sa plateau. Nung wala na makain, according to history, even their children ay niluluto para meron lang makain. So that was according to history. Ganun kahirap nung mapanahon yun. At they were captivated and they were led in all nations. Captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. So they are under the Roman Empire at that time. Hanggang kailan? Until the times of the Gentiles be fulfilled. So meron namang tinatawag na fulfillment or fullness of the Gentiles. At nakita natin sa ating pinag-aralan from the very Ephesians church age hanggang sa Smyrna, and then going back unto the 7 church ages, Laodicea. Nandito tayo sa Laodicean church age. So, sabi pa sa verse 25, and there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars. So, dito sa Pilipinas, bago raw, ang ganda nung pagkakuha nung parang sombrero ng Mayon volcano, ulap na puti. At bago nangyari daw yon, according to the press, ay merong tinatawag na comets nakita nila. And alam natin na ang mga kalangitan ay that is the first Bible, the zodiac stars. Even when I am a child, gigising kami buong pamilya kasama ang aking mga magulang sa madaling araw at titingnan namin dito sa bandang east side kung anong itsura yung comets. And it signifies wars, kahirapan, taggutom. So maraming ang mga taong nakakabasa sila according to the stars in the heavens. And according to the prophet, our first Bible was written in the heavens. So bago gagawa ang Diyos dito sa sangkalupaan ng anumang mga bagay, ay magpaparamdam siya sa mga kalangitan. Susulat niya dyan. Just like in the 7 church ages. At bago in-explain ng propeta ng Diyos sa huling panahon, ay inilatag ng Panginoon sa mga buwan. Kaya na-drawing yung tinatawag na 7 church ages. At nandito tayo sa pampito to complete it. Ang pinaka end of this church age ay ang 1 Thessalonians chapter 4. Mamaya tungtungayan natin. Verse 25, and there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon their distress of nations. Nangyayari na ba ito?
with perplexity, the sea and the waves roaring. Nagngangalit ang mga tubigan, ang mga dagat. Amen. Marami na tayong experience. The Yolanda experience. There is the sea and waves roaring because of the climate change. Verse 26, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Amen. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Amen. Purihin natin, Panginoon. Ang nangyayari sa panahon natin, mga kapatid, yung mga bagyo, yung mga pandemic, COVID-19, at kahirapan, wala pang lindol yan, yung hinihintay ng mga scientificong the big one that will strike Metro Manila and the San Andres fault line that will sink Los Angeles. So, ang mga tao, ang kanilang mga puso ay nagkakaroon ng tinatawag na takot. Amen. Sa verse 28, and when these things begin to come to pass, pagka nangyari na mga ito, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Amen. So, merong mangyayaring the powers of heaven shall be shaken. Tingnan natin yung powers of heaven shall be shaken. Sa Hebrew chapter 12 verse 25, sabi rito, see that ye refuse not him that speaketh. So, ibig sabihin, merong mensahe sa ating panahon, mamaya, tutuktong ko yan. At naririnig niyo ang mensahe ng ating Panginoon. Sabi rito, see that ye refuse not him that speaketh. So, yung mensahe ng Diyos galing sa propeta, then napunta sa mga pastor, evangelist, teacher, apostle. Amen. At ang aking sinasalita ngayon ay galing sa Panginoon through His prophets. See, sabi rito sa verse 25, Hebrew 12, see that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not, for refuse him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven. Whose voice then shook the earth. Ito rin Diyos na ito, sometime in the wilderness when the Israelites gusto nilang kausapin directly ang ating Panginoon, hindi na kay Moses, sabi, at nung pinagbigyan ito ng ating Panginoon, dumadagundong. Nag-aapoy ang kanyang pagdating at ang bundok, ang kanyang boses, nayayanig ang mga bundok. At ito'y natakot silang lahat. Kaya sabi, Moses, ikaw na lang, wag na lang magsalita ang ating Panginoon. Ito yung nangyari kasi. Whose voice then shook the earth. But now, he had promised saying, yet once more, I shake not the earth only, but also heavens. Nakita rin natin sa binasa natin kanina dun sa Luke, chapter 21, the powers of heaven shall be shaken. At ano ang mayayanig sa langit? Ang mga bagay na nasa langit, ito yung mga mabubuting gawa, pananampalataya, joy,
lahat ng hindi sagop ng mga material sa mundong ito, mga kapatid. Joyfulness, godliness, brotherly kindness, temperance, long-suffering. Ito yung mga bagay na nauukol sa langit. Kaya sabi ng ating Panginoon, according to His Word, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanang ito'y nananakaw, kundi kayo'y mag-ipon ng mga kayamanang nasa kalangitan. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, sabi, not the earth only but also heaven. Yuyug-yugin ang inyong mga pananampalataya. And we know that faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Kaya sabi, verse 27, and this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken. Ang maalog lang at maalis ay yung mga bagay na what you call this, things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Amen. At mga kapatid, ang mga bagay na hindi ito mawawala, it would not be shaken. Sabi, according to the word of God, heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass. Habang nakikinig kayo ng kanyang salita, ay kumakain kayo ng salita ng Diyos. Katulad ng pagkain ng ating mga kaisipan, the knowledge based on science. You are studying civil engineering, and pagka graduate na kayo, nag-board kayo, magiging inhinyero sibil kayo, dahil ito'y pagkain ng ating mga spirito doon sa ating, the womb of the spirit is in our mind. Ganyan din, ang ating katawan is made up of 16 elements of the earth. Kailangan din itong mabuhay, kailangan din tayong kumain 3 times a day. At makikita sa inyong mga katawan kung anong kinakain ninyo. Pero as we have said, there are 3 elements as a whole in this body. Ang pinaka-importante, mga kapatid, ay ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay kailangan mapakain din. Kaya sabi ng ating Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ang inyong napapakinggan ngayon ay pagkain ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Para pagdating ng araw, kapag nakain nyo ang kabuuan ng salita ng Diyos, ay maging kagaya kayo ni Kristo. Kaya doon sa John chapter 14 verse 12, sabi, lahat ng aking ginawa ay gagawin nyo rin. Amen. Tingnan natin sa mga talata pang ating babasahin, mga kapatid. Amen. Luke chapter 10 verse 22. Etong sinabi, all things are delivered to me of my Father. Lahat ng bagay, ng mga bagay binigay sa akin ng aking Ama. Ano yung mga bagay na yon, mga kapatid? Pinag-uusapan natin kanina. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness,
brotherly kindness, divine love, lahat ng bunga ng Espiritu Santo sa Galatians chapter 5 verse 22 ay mga bagay na nasa kalangitan, mga kapatid. Lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama at walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang Ama. Dumating ang Kristo, nagsaplot siya ng laman at hindi nila nakilala na ang hinihintay nilang Misaya ay kaiba sa nangyari sa taong yon, dahil yung taong yon ay naipanganak ni Maria. At nung pinag-ground investigation nila, he was a bastard child dahil hindi man lang nasipingan ng lalaki ay nagkaroon na siya ng anak. At yung taong yon hindi nag-aral. At kapag nagsalita, tila baga etong Jesus na ito ay nag-aral doon sa Egypt nung pumunta ng Egypt ng black necromancer or black magic. Yun ang kanilang paniwala. Amen. Kaya hindi nila nakilala, sabi, no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Amen. So kapag kumain kayo at kumain ng salita ng Diyos, magpapahayag sa inyo ang ating Panginoong Hesus kung sino siya. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay hindi tatlong persona, mga kapatid. Kaya kapag nasa inyo na ang Kristo, nasa ang Ama? Nasa aking puso. Nasaan si Kristo? Nasa aking puso. Nasaan ang Espiritu Santo? Nananahan sa aking puso. Purihin nating Panginoon. Yang sabi ng Jesus na yon bago siya umakyat sa langit, go ye all into all the world. Those who believe, baptize them in the name, singular, of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. At si Matthew is one type of the four living creatures na gwardiya doon sa templo. Is the living word, the lion. Amen. Nasa Revelation chapter 4, pero wala pa sa puso ko para iangat ko kayo doon sa Revelation chapter 4. Dito pa lang tayo sa pangkasalukuyang nangyayari, mga kapatid. But the Son, and he to whom the Son will reveal him. Amen. At sa panahong ito, tingnan pa natin sa mga ibang talata, mga kapatid. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil nung tinanong ni, parang review na lang ito, sa verse 13 muna, Matthew chapter 16 verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sabi ng ating Panginoon, anong sinasabi ng mga tao outside of yours? Whom do men say that I, the Son of Man, am? Yung Son of Man na tinatawag, which is me, sabi ng ating Panginoon, siya rin yung I am. Nakausap ni Moses doon sa Mount Sinai in the form of pillar of fire. When Moses asked him, what is your name, O Lord? Na kailang paniwalaan nila kapag dumating ako doon sa Egypt. Kapag sila ay nagtanong, sinong pangalan ng Diyos na yung sinasabi? And the Lord said, I am that I am. Amen.
So, itong sagot ng kanyang disciples, and they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others, Jeremiah, or one of the prophets. Sa verse 15, he said unto them, itinanong naman niya doon sa kanyang mga disciples, but whom say ye that I am? Sinong nakakaalam sa inyo na ako nga? And verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Tumpak si Peter. May nagbulong sa kanya, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, kung sino ang kanyang kausap. Sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Anong sabi ni Jesus? Verse 17, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Nakita rin ni Jesus yun, na merong nagbulong kay Pedro sa kanyang puso, mga kapatid. Eh sabi niya, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. So ibig sabihin, yung bulong or tinatawag na revelation. At ang revelation is another term of faith. And faith, according to Hebrews chapter 11 verse 1, is something that is not seen, but it exists. Hindi pa nangyayari, pero nangyari na. That is faith. Ang faith kasi, believe it and see, maniwala ka, ito'y mangyayari. It is an opposite to science. Science, to see, is to believe. At sabi niya sa verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter. Pag sinabing Peter, it is Petros or small rock. Ang rock na yon is a rock of revelation. And upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pag sinabing gates of hell, ang pamunuan na impyerno. Pag sinabing pamunuan, ito yung tinatawag na kaharian ni Satanas. So, ang iglesyang itatayo ng ating Panginoong Hesus ay maski ang kaharian, buong puwersa ni Satanas ay hindi mananalo nito dahil ito'y naitayo doon sa kapahayagan, mga kapatid. A rock of revelation. Kaya nga ang revelation of Jesus Christ doon sa last page ng ating Biblia ay punong-puno ito ng kapayagan, pagkain ng mga anak ng Diyos na naisulat sa Lamb's Book of Life. Amen. Hallelujah. Purihin nating Panginoon. Amen. Itong mangyayari sa ating panahon, mga kapatid. I-review ko lang ang mga kaganapan sa mga panahon ating kinalalagyan ngayon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 muna. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, ibig sabihin, kung ako'y nabubuhay kay Kristo, kung kayo ay nabubuhay kay Kristo in its fullness, sabi rito, it will not hinder, it shall not prevent them which are asleep. Yung asleep na tinatawag dito, ito yung mga nangamatay kay Kristo.
simula sa kanyang mga disciples hanggang sa ating panahon. It is the acts of the apostle, or really it is the acts of the Holy Ghost in the apostles. Amen. Sa verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Remember, merong tatlong bagay ang mangyayari sa tinatawag na bago rapture. 1, shout. Ang shout sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13, kapag binasa nyo sa verse 6, merong tinatawag na midnight cry. And at midnight there was a cry made, yung parable of the 10 virgins. Sabi, gumising kayo, salubungin nyo ang bridegroom. Amen. At nung gumising sila, ito'y bandang gabi, panahon natin mga kapatid. At syempre, it is a preparation time. So ang inyong naririnig sa akin mga kapatid ay ang mensahe, which is the shout. Mensahe sa huling panahon para may prepare kayo sa mga kaganapan. Habang yung wrath of Satan side by side ay nagngingit-ngit na sa galit. Hindi naman ang tao ang siyang kinagagalitan, kundi merong kinagagalitan, ito yung mga anak ng Diyos. Amen. Ang target niya, ang mga anak ng Diyos, para ligligin ang kanilang mga pananampalataya. Pero according to Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock, which is revelation, I will build my church. Maski pamunuan ng impyerno, lahat ng pwersa ng demonyo ay hindi makakapanay nito. Kaya I see Satan fell down from heaven as a lightning. Amen. So shout, and then with the voice of the archangel. Ang voice of the archangel, yung preparedness, na i-prepare nyo yung sarili dahil narinig nyo yung shout, at kung anong sinabi yung sigaw ay na-prepare nyo ang inyong mga sarili. Na-ibihis nyo yung tinatawag na fine linen, which is the righteousness of the saints. At ang Espiritu Santo, or the very nature of Christ, ay mapapasayo. And you can speak. Lahat ng iyong sasalitain, ito'y mangyayari, magaganap. Kaya nga, the voice of the archangel and with the trump of God. So itong voice of the archangel, it will not hinder the sleeping saints to resurrect. And that is the first resurrection. Sabi rito, and the trump of God, tapos colon, ibig sabihin, another word, and the dead in Christ shall rise first. So tayo na nasa alive, na which are alive, sa verse 14, if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which is sleeping Jesus will God bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. When we are perfected, nabubuhay pa tayo at inabutan tayo ng perfection, which is the fullness of the Word of God ay naibihis mo, then
Dahil sa iyong salita at merong kapangyarihan, the sleeping saints shall rise first. For the Lord himself shall descend from, shout with the voice of the archangel, and with the trump of God, tatlong bagay, and the dead in Christ shall rise first. After the voice of the archangel, sa kasalukuyang nangyayari yon, magkakaroon ng resurrection of the sleeping saints, yung mga dead in Christ. And then, sabi rito, 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, ibig sabihin, maririnig natin ang trumpeta na sa kalangitan, mga kapatid. And in a twinkling of an eye, we shall all be changed. Amen. Mababasa nyo rin doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. Sinabi ni Pablo about the mystery ng paglilipat ng ating katawang panlupa. Ito'y marupok. It shall be changed into a glorified body like the body of Jesus Christ when He was resurrected. So, ito yung mga tatlong mangyayari sa mga bago rapture, mga kapatid. Pero merong sinabi according to 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Ito yung kasalukuyang nangyayari, mga kapatid. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. So yung mga nangamatay kay Kristo at saka yung nandito na buhay ay talagang magko-congregate. And then afterwards, pagdating yung pangatlo, a great trumpet in the skies, and we shall all be changed. Pero sabi rito, ang pangyayaring ito, meron muna mangyayari. Verse 2, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Pero alam na natin ito, mga kapatid, the man of sin is being revealed, and that man of perdition, who posed and exalted himself above that is called God, or that is worship, so that he has God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Magkaroon kayo ng liwanag na inyong understanding, mga kapatid, kung sino ang aking tinutukoy. Amen. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Naibigay na ngayon, naipahayag na. For the mystery of iniquity that already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. Ang nangyayari ngayon, mga kapatid, mga bagyo, ang may kontrol yan, si Satanas. Ang kanyang kapangyarihan ay kamatayan. So we are under the wrath of Satan. Sicknesses, troubles, wars,
karamdaman, delubyo, COVID-19, lahat na hindi maganda, ang author niyan ay si Satanas. Amen. At hindi yan gusto ng ating Panginoon. Sa verse 10, nag-aasik lang ng takot ang dyablo, pero ang kanyang layunin ito, verse 10, and with all deceivableness, sa verse 10, Tagalog, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. Sa verse 11, sa English ko muna, and for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Amen. Hallelujah, mga kapatid. The son of perdition has already been revealed. At narito tayo sa kalagitnaan na tinutukoy ng Revelation chapter 13. Sabi rito, verse 13, Revelation 13 verse 1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. And upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Ito rin yung tinutukoy natin doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 2, 3, 4. Verse 2, and the beast which I saw was like unto a leopard, oh hallelujah, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. Itong mangyayari after the rapture, mga kapatid. Itong mangyayari, merong tinatawag isang kapangyarihan, mamumuno doon sa tinatawag na New World Order or One World Government. Siya ang itataas, mga kapatid. Beast means power. Amen. Bibigyan siya ng power and his seat and great authority. And I saw one of his heads, verse 3, as it were wounded to death, and his deadly ones was healed. And all the world wondered after the beast. Tinignan nila yung beast na yon, mga kapatid. Dati, namatay. Sabi rito, wounded to death. Talagang nasaktan na halos mamatay. Pero nabuhay. Amen. Ang Roman Empire ay tinalo ng Ottoman Empire, mga kapatid. When he was still there, citing as Roman paganism. Pero nung nag-change siya ng kanyang pamunuan from Roman paganism to Roman papacy, meron ng Pope. Ito na, lumakas na, mga kapatid. And ang kapangyarihan niya ay mangyayari after the rapture, mga kapatid. Sa verse 4, and they worship the dragon, which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Ang halimaw na ito, ang beast na ito, mga kapatid, in that one world government, siya ay mamumuno for 3.5 years. Bibigyan ng Panginoon ng 3.5 taon. At makikita na natin ang kanyang judgment nasa Revelation chapter 17 afterwards. So 6, and he opened his mouth in blasphemy
against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nation. Kita na natin sa mga balibalita, may mga globalist na tinatawag. May mga gagamiting yung iba, sabi nila chips or whatever it is. But the mark of the beast, it is a unity, confederation of churches. Amen. And all that dwell upon the earth. So, if any man have none ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Sa verse 11, another beast. And I beheld another beast coming up out of the earth. And he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Mga kapatid, Revelation chapter 13 verse 11 is the United States of America. And Revelation chapter 13 verse 1 is the Roman papacy. Iangat yan mga kapatid, in that one world government. Nagkaroon na ng signage ng one world religion mga kapatid, na expecting lahat ng mga kasama doon kapag nagkaisa na lahat ng relihiyon ay darating ng ating Panginoon. Yes, tumpak sila, pero mga kapatid, hallelujah, be wise as a serpent. Only the word of God shall stay forever. The word is alive. Amen. Kaya kumapit tayo sa salita ng Diyos ngayon, habang ang mundo, si Satanas, amen, hallelujah, even the Pope, he is hindi rin niya alam. Ang gusto niya ay mapabuti tayong lahat. Kaya nag-form sila ng isang international one world government para isa na lang tagapamuno. Dahil ang bawat bansa merong tensyon. Kapag ito'y na-outcast at nagkaroon ng post-button, lahat ay talo. Kapag nagkaroon ng nuclear wars, lahat tayo talo mga kapatid. Walang mananalo. Kaya sinisikap nila na magkaroon ng kapayapaan through these international meetings dito, meeting doon, magkaroon ng one world government para matatapos ng lahat. Mga NPA ay susukob na sa one world government. Muslim, Buddhist, Christian, lahat ay magiging payapa. Pero not that way. Iba ang way ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So naibigay ko na sa inyo Revelation 13:1 and Revelation chapter 13 verse 11. If you want to read some more in Revelation chapter 17, it is the judgment of the war. Pag sinabing war, W-H-O-R-E, isang babae na nakikipagsabwatan na supposed to be si Kristo ang kanyang pinakasalan, pero inayawan niya si Kristo at nakipag-isa sa politika mga kapatid. At ang politics, ang worldly system or the cosmos system na tinatawag, it is from Satan, di ba? Binibigay na kay Jesus Christ noong natem ang ating Panginoon 40 days. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan ng mundo, sambahin mo lang ako.
Alam ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na mabubog doon sa krus ng Kalbaryo, tutubusin niya ang isang katauhan, mga kapatid. At lahat ng maniniwala sa taong yon ng pangalan ay Jesucristo ay magkakaroon ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Maraming mapapahamak, mga kapatid. Lahat ng tao, ang gawin nila ay mapabuti ang pangyayari, mga kapatid. Sinong ayaw para ang kalikasan ay mapabuti, ang climate change. Hindi alam ng tao because of their knowledge, inventions, research ay nasira nila yung tinatawag na law of nature. Nagkaroon ng pollution, pollution sa air, land pollution. Ang mga bundok talagang tibak kapag nanalasa ang mga maraming tubig. Kita niyo yung nangyari sa kabundukan, yung mga bahay nilalamon ng lupa at napakaraming namamatay, mga kapatid. Ito ay dahil sa kagawagawan ni Satanas, that is the wrath of Satan, na galing sa activities of mankind. Ang pinagmulan lahat yan, mga kapatid, in the Bible, he said, the love of money is the root of all evil. Kaya ang isang politikong mga tao at kapag nangusap ng diablo sa kanila, you want more money, cut the trees in the mountains, at ibenta mo, malaking pera yan. Nagagawa ng mga politikong tao yan, mga kapatid. Kasabwat ang mga high-ranking military officer, environmentalists, and then businessmen. Ang kawawa, ang population. Paano natin magkakaroon ng solusyon ng lahat na ito? We are in that groaning period according to Romans chapter 8 verse 19 to 23. The whole creation, they are groaning. Groaning for what purpose? For the manifestation of the sons of God. At mangyayari lahat ng yan, mga kapatid, sa ating panahon. Kumain kayo ng salita ng Diyos, and you will see afterwards kung anong taglay niyong kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. Pinapasadahan ko lang kayo, mga kapatid, sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Ang pagkatalo ni Trump, si Joe Biden, he's a Catholic man. At ang kanyang Vice President, he's a woman. At si Joe Biden, siya yung author ng to legalize abortion in America. At according to the message, when the prophet was in Egypt and sasakay na lang siya ng eroplano papuntang Israel dahil ang gift niya is miracles, healing, at kapag ito'y nakita ng mga Israelita at sila'y maniniwala. But the Holy Ghost forbade him. Hindi pa panahon, sabi niya, because the sin of the Amorites is not yet full. So ibig sabihin, we as Gentile nation, being an Amorites, what is the sin of the Amorites in their day? Abortion, mga kapatid. At ngayon, ile-legalize ang abortion. Even the very Catholic Church ay against doon sa legalization. Ang question ko palagi, is the sin of the Amorites is now full? Kapag full na yan, mga kapatid, the fullness of the Gentiles is coming in. And the rapture
is going to happen sooner or later or any moment. Kaya ang aking puso ay ibigay sa inyo ang salita ng Diyos na magkaroon kayo ng pananampalataya habang ang biyaya ng Diyos ay bukas. There is still room for mercy. There is still room for salvation, saints. Purihin nating Panginoon. Marahil hanggang yan lang muna mga kapatid. Revelation chapter 4 ay talagang pinipigilan ako ng Diyos para tumbukin ang mangyayari. At nakakatakot ito mga kapatid, but the Lord seems that it will turn it this way na mabiyayaan kayo ng kaligtasan na inyong mga kaluluwa. Purihin ang Diyos.